simulan na natin ang ating Sincerely, Kara. Bakit kung minsan, yung akala natin perfect na ang lahat, tapos biglang masisira? Yung akala natin wala na magagawang pagkakamali, pero wait, bakit biglang bigla? Ito po yung kwento ni Joel na ikakasal na sa kanyang fiancé for 4 years. Pero, biglang nagkaroon siya ng isang malaking pagkakamali. Sobra siyang kampante sa relasyon nilang dalawa, kaya naman labas siya ng labas, nag-enjoy bago siya mag-asawa. At dun sa pag-enjoy niya, hindi niya akalain na may makikilala siyang isang babae sa bar. After nun, dun na nagsimula ang pagkakamali niya. May nangyari sa kanila ng babaeng nakilala niya sa bar. At yung pinakamasaklap, nabuntis niya yung babaeng yun. So ngayon, hindi niya alam yung gagawin niya kasi 1 month na lang, ikakasal na siya eh. So hindi niya alam kung itatago na lang ba niya habang buhay yung sekretong yun or sasabihin niya bago sila ikasal. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Ay, DJ Kara, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Joel. Bale, may GF po ko tapos 4 years na po kami. Actually, kakasal na po kami next month. Kaya naman, dahil mag-aasawa na nga ako, madalas kaming lumabas ng mga kabarkada kasi sabi nila, tapos na daw yung buhay binata ko kasi mag-aasawa na daw ako. Kaya nangyari po, bali sinama po nila ako sa isang bar na yung mga nagtitable po ng mga babae. Doon ko nakilala si Hana. Sabi niya bago lang siya dun sa trabahong yun, tsaka estudyante pa lang daw siya. Na yun nga, napilitan lang daw siya pumasok doon kasi siya din daw yung bali nagpapaaral sa sarili niya. Di ko naman namalayan or di ko naman ine-expect din kasi na magkakapalagayan kami ng loob. So, ayun nga po. Marami na rin kaming mga napagkwentuhan, mga napag-usapan gano'n. Sinabi ko rin sa kanya na yun nga, na ikakasal na ako. So, kaya madalas kami magkita kaya nag-add na rin kami sa Facebook. Tapos doon na rin kami nagchat-chat. So, yun. Tapos nung nagkayayaan uli yung barkada na uminom ulit dun sa iniinuman namin, dun sa bar. Muli kung parang nakita uli kami ni Hana. Pero hindi ko naman inaasahan na magkikita kami. So, ayun. Sumama siya dun sa table na, dun sa table namin. Kaya, ayun. Tapos, syempre naparami ng inom so nalasing ako kaya nakagawa ako ng ng malaking kasalanan dun sa girlfriend, yun nga yung sa mapapangasawa ko nga, sa fiancé ko. May nangyari po sa amin ni Hana. Aware naman po kasi yung fiancé ko na lumalabas kami ng tropa kasi may tiwala naman sa akin, kaya lang yun nga, so parang nangyari, sinira ko yung tiwala niya. So ayun nga, yung nangyari, medyo matagal-tagal din kaming hindi nakapag-chat ni Hana. Hanggang yun nga, after siguro mga 1 buwan yun, nag-chat siya sa akin bigla. Tapos yun nga, sinabi niya sa akin na yun nga, buntis nga daw siya. Syempre hindi ko alam yung gagawin ko kasi yun nga, di ba, ikakasal na po ako. Aminin ko na kahit hindi ko nakarelasyon yun si Hana,
Yun nga kasi na magaan na yung loob ko sa kanya kasi nagkapalagayan na kami ng loob. Pero nagigilty nga po ako dun sa girlfriend ko kasi nga po ikakasal na kami. Dapat ko bang DJ Kara, dapat ko bang sabihin sa kanya na nakabuntis ako? Hindi ko na rin alam po yung gagawin ko. Sana po matulungan niyo. Salamat po. Mapapahan na lang ako, grabe naman yun. Ay, pero grabe si kuya mo. Kasi nung nag-table, nagkita pa ulit sila. So, hindi lang siya one time. At ang pinakamalala, hindi ko kinaya, nag-add pa sa Facebook. Pero wait lang. Basahin muna natin yung mga comments nyo. Pwede rin kayo mag-comment sa ating Facebook Live. Kasi sobrang shocking naman talaga nito, di ba? Ikakasal ka na, tapos wait lang. May mangyayari palang hindi mo inaasahan. Ito sabi ni Jenny sa akin, DJ Kara, alam niyo po same na nangyari sa brother ko. Ikakasal na rin siya pero yung babae ang nagloko. Dapat talaga bago ikasal sabihin ng totoo para hindi mahirap sa kalaunan. Lalim ng Tagalog nun Sabi dito, hanggat maaga ipagtapat mo na yung problema sa fiancé mo. Kaya lang tanggapin mo kung ano ang magiging consequence. Sabi ni Mami Cynthia. Sabi naman ni Geraldine, Hi DJ Kara, ang sakit niyan, pero kung ako, hindi ko napapatawarin pa yan. Sabi pa dito, OMG, bakit naman ganon? Mahal mo, pero niloko mo at nambuntis ka pa? Sabi ni Beng Beng. Sabi pa dito, sabihin mo na lang hanggat maaga pa. From Jen Samiliano Bernabe. Cheating na yon, kuya, sabi ni Marilu Bernaldez. Well, tingin ko need mong aminin sa mapapangasawa mo ang katotohanan, sabi ni Diwata Matibag. Hay nako, well, cheating, yes. So ito yung masasabi ko. Alam nyo ba na cheating is the most disgusting, hurtful, and disrespectful thing na gagawin mo dun sa taong sinasabi mong mahal mo. Kasi 'di ba kapag mahal mo, takot kang gumawa ng mga bagay na pwede niyang ikasakit. Iiwasan mo yun kasi aalagaan mo talaga yung feelings niya. But well, sabi mo nga, sinadya mo man o hindi, ginusto mo din yun kasi wala naman tumulak sa'yo para gawin yun. Nung moment na yun, nasa tama kang pag-iisip kahit pa sabihin lasing ka. Alam mo yung nangyayari. Diba? Kasi madalas sinasabi nung iba, kasi lasing ako kaya ako nagkasala. Bakit yung sinisisi sa kalasingan? Wala namang utak yung pagkalasing. Kayo yung may utak, diba? Hindi, totoo lang, diba? Kayo yung magde-decide ng mga bagay sa sarili nyo Kahit pa sabihin mahina kayo, di hindi nyo kinaya yung kahinaan nyo. Pero eto na lang Joel. Imaginein mo, 1 month from now, ikakasal ka na. Kapag ikakasal tayo, di ba, may sasabihin tayo mga vows, mga promises, at kung ano-ano pang magagandang words na lalabas sa bibig mo. So, nai-imagine mo ba yun? Sasabihin mo sa kanya lahat ng magaganda, knowing na may nagawa kang malupit na kasalanan. Paano kakayanin yun? Nagkasala ka na once nung nakabuntis ka. At ngayon magkakasala ka ulit kasi magsisinungaling ka sa kanya. Kasi hindi na totoo yung mga sasabihin mo So isang kasalanan, papatungan pa ng isang kasalanan. Isang kasinungalingan, papatungan pa ulit ng isang kasinungalingan. Kaya pa ba ng puso mo yon? Na humarap sa altar? Na alam mong may malaki kang nagawang kasalanan sa kanya? At alam mong madumi yung nagawa mo? So I think,
karapatan niya na mag-decide kung itutuloy pa niya yung wedding or hindi. Hindi ikaw magde-decide nun. Ang utang mo lang sa kanya is sabihin yung katotohanan. Wala nang iba. Nasa sa kanya na yon kung papatawarin ka niya, tatanggapin ka pa niya ulit, itutuloy yung kasal. Siya na yun siya na yung may power nun, hindi na ikaw. And dapat kung magalit man siya, harapin mo yung mga consequences ng ginawa mo. Kasi masakit yun. Tapos nabanggit mo pa kanina sa sa sinabi mo na na alam naman ng fiancé mo na umaalis-alis ka at pinapayagan ka. Imagine that, ang luwag niya sa'yo pinapayagan ka niya. Sabi nga nila kapag daw sa palad mo yung buhangin, sobrang higpit nung hawak mo dun sa buhangin, naiipit, so hindi pwede kasi sobrang higpit. Kapag sobrang luwag naman, lumilipad yung buhangin. So, naging sobrang luwag niya sa'yo, kaya lumipad ka. Kaya dapat sakto lang. But, kahit ganun pa man, ikaw pa rin yung nag-decide na gumawa ng kasalanan sa kanya. So, dapat mong harapin yung kasalanan mo. Tandaan mo, Joel, secret and lies kill relationships. Sincerely, Kara.